Guys, good morning sa ating lahat. Kung saan man tayo sa Pilipinas o sa ibang bansa man, magandang araw, magandang tanghali, magandang gabi. So, ako nga pala si Roslyn and lumaki ako sa Negros Oriental. Bisaya ako. And then, ano, meron kasing nagtatanong sa akin na, paano mo nakilala yung afam mo? Ba't ang bait niya? Ganito, ganyan. Napaka-cool niya. So, ganito talaga yun, guys. Nagkakilala kami ng asawa ko 2019 sa dating site. Sa Trolley Asian. Alam mo, nagtatanong, may bayad kasi, di ba? Hindi ka makapag-reply, ganito, ganyan. Sabi ko, wala naman siyang bayad. Kasi yung Trolley Asian kasi, kapag Asian ka, libre lang yun. Pero kapag merong mga foreigner na nagre-register doon, pumapasok, sila yung magre-register, sila yung magbabayad. Katulad ng asawa ko. Ganyan ang nangyari sa amin. So, andun nga ako sa Trolley Asian na yan, like, for I think more than a week or just a week lang. Past time ko lang kasi nga sabi ko hindi naman talaga ako naghahanap ng afam, as in totoo guys, never ever. Yung gano'n, yung parang hindi ko pinangarap talaga na ay mag-asawa ako ng afam para makapunta ako sa ganito, sa ganyan, yung gano'n. Hindi, ang sa akin lang kasi nun, kasi nga single mom ako. Ang sa akin lang, magtatrabaho ako para sa anak ko kasi may anak naman na ako. May trabaho ako sa ibang bansa that time. So, naka-focus ako sa pagtatrabaho ko. Pero yung nga, dumaan nga yung Trolley Asian sa timeline ko. Tapos nandun yung isa kong friend. So, sinubukan kong mag-login. Sa pag-login ko, like just for a week or more than a week, yung ganun, nag-message sa akin yung husband ko ngayon. Oo. Tapos sabi niya, ang nilagay ko kasi doon sa ano ko, sa timeline ko is like single mom. Ganon. Tapos nilagay ko ng mga pictures ko. Yung, syempre, yung mga normal pictures mo, yung mga dissenting pictures. At saka parang, ayun, nag-message siya sa akin. Tapos parang sabi niya, ano daw siya, yung parang nag-believe daw siya sa akin. Yung parang, ano daw siya sa akin, parang proud daw siya sa akin kasi single mom ako, tapos nagtatrabaho ako sa ibang bansa kasi nilagay ko yun doon sa bio ko. Yung ganon. Tapos sabi niya sa akin na, may WhatsApp ka ba? Pwede ba tayong doon mag-WhatsApp, mag-chat? Kasi nga, may bayad kasi dito at hindi naman ako palaging nandito sa dating site na to. Sabi niya ganun. Sabi ko, yes, meron naman. So, binigay niya sa akin yung number niya, pero hindi ko sinave. Ang ginawa ko, binigay ko sa kanya yung number ko. Sabi ko, ikaw na mag-chat sa akin kung gusto mo. Kasi ako, ayoko talagang mag-chat ng ako yung nauna. Ayoko. Yung ganun. Kasi sa akin, pastime lang naman eh. Diba? Ganun. Tapos ayun, nag-message siya sa akin kinabukasan. Ayun, ganito, ganyan na. Ang dami na, hi, how are you? It's me, Brian. Like this. Yung nakilala sa dating site. How are you? Yung ganun. Tapos sabi ko, I'm fine naman. Yung ganun lang ang conversation. Tapos sabi niya, gusto niya makipag-video call para daw malaman niya kung legit daw yung mga pictures ko na pinost ko sa dating site. So, ayun na nga, guys. Nag-video call kami. Tapos sabi niya, ang cute ko daw. Sabi ko, salamat. Pero parang sa akin wala lang talaga. Tsaka hindi ko siya bet nung una. Hindi ko talaga siya bet. So, nagkakilala kami like May 3, 2019. Hanggang like May, then June. Like middle of June. Like ano siya, middle of June. Isang linggo siyang hindi nagparamdam sa akin kasi busy siya sa work. Pero nagsabi siya na, next week busy ako sa work. Ganon. And then, that time naman, parang na-miss ko na siya pagka June. Sabi ko sa kasama ko, nami-miss ko na siya, ganito, ganyan. Sabi niya, huwag kang magsabi ng ganyan kasi nga Pinay ka, antayin mo siya yung magsabi. Sabi ko, syempre naman, ayoko na mag-ibaba yung sarili ko, no? Kahit naman single mom ako, baka lalong tayong ida-down kasi nga single mom tayo. Yung ganun. Pero hindi ko talaga inisip na magkatuluyan kami, yung ganun. So, ayun na nga, guys. Nag-message na siya sa akin, mga July na, ganon. Tapos, tinanong niya ako, like, usap pa lang kami ng usap, wala pa rin kami yung parang hindi kami. Pero feeling namin, yung nararamdaman ko na gusto niya ako, gusto ko rin na siya. Ganon din siya sa akin. So, end of July, like July 30, ganon, sabi niya sa akin, may tanong ako sa'yo. Sabi ko, sure, ano ba yan? Pero kinakabahan na ako na nai-excite kasi baka ganun na yung sabihin niya sa akin, baka maligaw na siya sa akin, ganun. Kaso lang,
tumawag yung boss niya. Ayun, may trabaho siya kaya naudlot. Ayaw niya naman sabihin sa akin ng pabitin. So, sabi niya, I will tell you next time. Sabi ko, ano ba to? Nakakabitin, di ba? Ganon. Tapos, pagka August 1, sa Philippine time, parang July 31 dito sa kanya, siya, tumawag ulit sa akin, tapos sabi niya sa akin, naalala ko pa ba daw yung sinabi niya sa akin, na may, siyempre naman, ano ba yun? Ayun, tinanong niya ako, sabi niya, do you want me to be your boyfriend? Ang bilis kong nakasagot ng yes. Oo. Kasi nga inaantay ko kasi nga nagkakilala kami ng May. Parang sakto naman na yata yung pagiging getting to know each other namin as a friend na wala kaming level that time. So, nung July 31, August 1 sa atin, naging kami officially. Tapos, ang saya-saya ko, guys. Sobrang saya ko talaga. Tapos, ayun, sinabi ko na sa mga friends ko, ganito, ganyan. Pero, hindi ko muna pinablik. Kasi naman, di ba, afam siya. Tapos, nasa ibang bansa din ako, baka hindi magkatuluyan, ganun. Pero, nung pinakilala niya ako, like, September, pinakilala niya ako sa sister niya, kasi dalawa lang silang magkapatid. Siya yung panganay. Pinakilala niya ako, sabi ko sa mga kaibigan ko, ay hala, pinakilala na. Kung sabi nila, ay baka seryoso na yan. Tapos, ang kasunod nun, pinakilala niya ako sa mama niya, sa uncle niya, pero ang papa niya wala doon that time. Kaya uncle niya at mama niya lang yung nakilala ko. Okay naman, mabait. Sabi ko, hala, seryoso na nga talaga tong taong to. Kasi ba't niya ako pinakilala? Tapos ayun, nung nagkilala na kami, pagka December na nun, magtalo na lang tayo. Pagka December na nun, pinakilala niya na ako sa buong family niya, dad niya, mom, brother-in-law at dalawang pamangkin na babae. Pati yung sister niya ulit, pinakilala sa akin. Yung ganun yung parang winter doon sa ibang bansa, winter doon sa Lebanon ha, ang lamig, pinagpapawisan ako sobra. Kasi nga, lahat ba naman sila kausapin ko, napakaslang dahil. Tapos yung English natin sa ibang bansa, kahit na bago tayo umalis ng Pilipinas, okay yung English natin pagdating doon, iba-iba na talaga yung English mo. Hindi sila kakaintindi ng tuwid na English, kailangan pa ganun-ganun muna. O, diba? Gets yan ng ibang mga OFW din. Oo, ayun na. Tapos, kami na doon, pinablik ko na yung sabi ko sa kanya, pwede ko bang i-public yung relationship natin? Pwede ko bang in a relationship with you sa Facebook? Sabi niya, okay naman, walang problema, seryoso naman ako sa'yo. Sabi niya ganun sa akin. Sabi ko, okay nga, ganun. Tapos, tuloy-tuloy lang yung usap namin every now and then, nag-uusap kami, yung parang, kahit na magkaiba yung time namin, siya yung nag-adjust. Siya yung nag-adjust sa time. Kung ano yung time ko available ako, kasi nga, OFW ako, siya yung nag-a-adjust sa time ko, ginaganito niya, tawag siya, tapos pag magtrabaho siya before siya alis ng work, before siya pupunta sa work, na siya sa akin, nagme-message siya o kaya tatawag, tapos pag uwi niya, parang work, bahay lang siya, ganun siya. Hanggang sa, at pandemic kasi yung time na yun, hanggang sa umuwi ako ng 2020. 2020, umuwi ako ng Pilipinas, November, tapos ayaw niya na akong pabalikin kasi gusto nga niya, pag mag-open yung border sa Pilipinas, pupunta agad siya. So, ako, yung nakinig ako sa kanya kasi sabi ko, enough na din siguro yung 4 years and 5 months ko pagtatrabaho, ganon. Pahinga na muna ako. So, umuwi ako, sa Cebu ako nagstay. And then, boring kasi, wala akong trabaho. Tapos, parang sanay akong yung nabibili ko yung gusto ko, yung ganito, ganyan, yung hindi ako umaasa sa iba. Kasi parang ako kasi yung naging breadwinner. So, kailangan magtrabaho ako. So, nagtrabaho ako sa Cebu, kasambahay pa din. Kasi parang, ang gusto ko kasi, libre lahat. Yun, practical ako. So, hindi ako mapili sa trabaho talaga. And then, ayun, end of 2021, sinabi ko sa kanya, kapag umabot na ng, like, April or May 2022, ang border sa Pilipinas ay hindi pa rin magbubukas at hindi ka makapunta dito sa Pilipinas, mag-a-abroad ako ulit kasi sayang yung panahon. Enough na sa akin yung 1 year na pagpapahinga ko bilang OFW. Tapos sabi niya, naniniwala ako magbubukas yung border, sabi niya sa akin. Sabi ko, tingnan natin, basta pag May na siya, hindi pa rin open ang border, May 2022, aalis talaga ako ng bansa. Tapos, alam nyo ba guys, February, nagbukas ang border. Nagbukas guys, sobrang tuwa niya. Siyempre ako din, parang sabi ko, seryoso na to siya. Bumili agad siya ng ticket, nagkuha siya ng passport, nagpa-vaccine siya, pagkatapos nagpa-medical, yan, lahat halos sabay-sabay talaga.
Oo, ginawa niya lahat yan ng pagbukas ng border. Tapos, nag-book siya ng ticket ng May 7, ay May 6. Dumating siya sa Pilipinas ng May 7. So, nag-resign ako sa work ko ng April kasi nagtatrabaho pa ako eh. Nag-resign ako sa work ko, tapos nag-process na ako ng mga papers namin. Tapos, ayun, May 7 siya dumating. Ang plano namin kasal talaga, kasi nga mag-isa lang siya. Mag-isa lang siya pumunta ng Pilipinas. So, plano namin magpakasal is May 24. Kasi yun din yun ang wedding date ng parents niya. Kasi nga, para man lang ma-appreciate nila, gamitin namin yung wedding date nila din na para sa amin din, para magiging special. Tapos, guys, alam nyo, yun ang first time na meet namin talaga. Pero pagdating niya, walang awkward. Kasi nga kung ano siya sa phone, at ganon din niya sa actual talaga. Yung parang sa personal, walang magbabago kasi nag-uusap na kami sa dami man. 3 years kaming nag-uusap almost every day. Every day talaga, nag-uusap kami. And then, sabi niya, walang magbabago kung ano. Ako kausap mo sa phone, ganon din ako sa person. Sabi ko, ako din, nagpakatotoo lang naman ako. Yung ganon, parang, gayong kilalang kilala na namin ng isa't isa. Kaya nagkita kami, parang matagal na kami nagkikita talaga. Kaya, ayun, pagdating niya, nag-ano kami agad, kasi yun, May 7 siya dumating, so May 8, Sunday, pagka May 9 election. So May 10, nag-counseling agad kami, tapos, pagka 11, nag-seminar, tapos, pagka 12 and 13, pahinga, tapos, pagka May 14, pumunta kami sa venue, chinek namin yung mga venue kasi nga nagbayad lang naman kami ng parang kinumplete package namin lahat eh. Yung coordinator na namin yung nag-process sa lahat ng papers, nagbayad na lang kami para maparush lang talaga yung kasal namin kasi kailangan niyang bumalik ng US ng June. 1 month lang siya sa Pilipinas. So pag kami 14 guys, doon kami sa venue, sa kung saan kami ikakasal, saan lahat doon. Nag-propose siya sa akin, hindi ko man lang naisip na, ay oo nga, hindi pa pala kami engaged. Ganon. Hindi kami engaged, tapos may date na kami. So, sa akin, para sa akin, wala na yun kasi magpapakasal naman na kami eh. Wala sa isipan ko yung mga ganon na kasi nga busy na kami sa date namin, sa kasal namin, ganito, ganyan, mga seminars. Ayun, nag-propose siya sa akin, sobrang saya ko, sobra. And then, after that, pagka naman, like, May 15 naman, nag-prenuptial kami, o diba, kinabukasan nag-prenup kami. Pagod na pagod kami guys, sobrang pagod namin. Wala kaming pahinga, halos kung meron kaming like 3 days na vacant, sobrang tuwa na namin yun. Nasa condo lang kami nun. Sobrang saya na namin kasi makapagpahinga kami. Sabi ko, ang hirap pala magpapakasal na tapos rush. Yung ganun, yung pagod ka, lahat gagawin mo, lakad dito, lakad doon, halos wala ka ng pahinga. Pero ang cool niya, hindi siya nagrereklamo. Mas ako pa yung nagrereklamo kasi nga mainit eh, may sa atin mainit. Hanggang sa, ayun nga, dumating yung araw ng kasal namin. Garden wedding lang kami. Tapos, maganda naman yung kinalabasan. Yung umpisa ng buhay ko. Yung parang nabago yung buhay ko na parang may asawa na ako. Pero pagka June 6 nun, bumalik na siya ng USA. Ayan. So, doon kami nagkakilala sa Trolley Station.